Ako si Profesor Orion at ako ang mangangasiwa para sa kursong Orion Learning Aviation Security Awareness. Kasama si Profesor Learning. Ako naman si Profesor Learning. Magalak ka naming binabati sa iyong paglalakbay upang matuto ukol sa seguridad ng aviation. Bilang parte ng kursong ito, ating sasagutin ang mga katanungan. Ano ang seguridad ng aviation o AVSEC? Ano-ano ang mga hakbangin sa ligtas na civil aviation? Bakit kailangan nating malaman ang mga hakbang? Ang susunod na mga module ay sasagutin ang mga tanong. Introduksyon sa AVSEC, Aviation Security, Access Control, Proteksyon at pagsusuri ng eroplano, pag-abay ng mga tao at ng mga inaangkat, ramp transfer at transit check, pamamaraan ng pagbabanta ng bomba. Ating simulan ang unang module na saklaw ang definisyon, pangangailangan at importansya ng seguridad ng aviation, tangka sa seguridad ng aviation, iba't ibang international at national na ahensya na nangangasiwa ng civil aviation security, at maikling pangkalahatang ideya ukol sa hakbang sa aviation security. Profesor, ano ba ang silbi ng aviation security? Ang aviation security ay aplikasyon ng mga hakbangin para masiguro na ang mga aksidente ay hindi mangyari. Ang teknikal na definisyon nito ay ang aviation security ay kombinasyon ng material at human resource at hakbang para sa pagsugpo ng mga ipinagbabawal sa aviation. Ito ay para maprotektahan ng mga pasahero, tripulante, at mga nagtatrabaho sa paliparan, empleyado ng eroplano at iba pang mga tao sa anumang pagbabanta. Ngunit, ang aviation security ba ay nililimita? Oo. Mayroong paglimita sa international at national na mga komite. Kabilang dito ang International Civil Aviation Organization o ICAO, ang International Air Transport Association o IATA, at ang Civil Aviation Security Regulatory na otoridad ng iba't ibang bansa. Ang Annexure 17 para sa Chicago Convention ng ICAO ang gumagawa ng basihan sa lahat ng patakaran at regulasyon na namamahala sa aviation security. Ngayon ating naintindihan ang tungkulin ng ICAO, ngunit ano naman ang tungkulin ng IATA sa aviation security? Ang IATA ay ang pangunahing industriyang lupon na magkakasatuparan ng mga patnubay ng ICAO sa paliparan, eroplano, ground handling na kumpanya at iba pang operator. Ang patnubay ng ICAO ay mailalagay sa IATA Aviation Security Manual na ginagamit bilang isang field document ng mga operator. Ano ang papel ng National Civil Aviation Security Regulatory Authorities sa pangkalahatan ng aviation security? Ang National Civil Aviation Security Regulatory Authorities ng iba't ibang bansa o ang tagapangasiwang otoridad ay nagre-representa sa kani-kanilang bansa sa ICAO upang mamonitor ang implementasyon ng batas ng aviation security na namamahala sa kanilang mga bansa. Ilalathala din nila ang National Civil Aviation Security Program o ang NCASP. Aking ibabahagi sa iyo ang mga ehemplo ng mga nakatalagang otoridad o ang National Civil Aviation Security Regulatory Authorities. United Kingdom, Departamento ng Transport. Estados Unidos, Transportation Security Administration o TSA. Belgium, Civil Aviation Authority o CAA. India, Bureau of Civil Aviation Security o BCAS.
Propesor, pwede niyo bang sabihin bakit ang civil aviation ay target ng mga pagbabanta? Nakakaakit itong pagbantaan dahil sa mga rason na madaling malathala, ang eroplano ay likas na mapakilos, iba't ibang nasyonalidad ang mga kabilang, ang eroplano ay madaling ikontrol, pangingikil o ransom. Ang mga eroplano ay mga flag bearers. Kahit karampot na pagputok ay may malaking pinsala. Pang-ekonomiyang pinsala sa eroplano at bansa. Ang mga rason na ito ang kinikilalang Acts of Unlawful Interference. Acts of Unlawful Interference? Ano iyon? Ito ay ang mga pagkilos o ang pagtangka pang-nasyonal na seguridad at ng civil aviation tulad ng pag-hijack ng eroplano, paglagay ng bomba o paputok, pilitang pagpasok sa eroplano, pang-hostage ng eroplano o paliparan at iba pa. Ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ng mga ahensya ng aviation security para mapigilan ang mga ganitong pangyayari? Ang dalawang pamamaraan na ginagawa ng ahensya ng aviation security ay ang anti-hijacking at anti-sabotage. Ano ang anti-hijacking at anti-sabotage? Bago natin pag-usapan ang anti-hijacking, importanteng malaman kung ano ang ibig sabihin ng hijack. Alam mo ba kung ano ang hijack? Ang hijack ay kapag ang isang tao na nasa eroplano ay pinilit na kontrolin ang eroplano sa dahas na pamamaraan. Tama iyan. Mayroong iba't ibang uri ng mga hijackers tulad ng mga terorista at kriminal, mga takas at psychopaths. Totoo yan. Ngayon, ating pag-usapan ang anti-hijacking at ano ang ibig sabihin nito. Ang anti-hijacking ang pagpigil ng hijack sa eroplano o pasilidad ng aviation. Ang responsibilidad sa pag-implementa ng anti-hijacking ay responsibilidad ng ahensya ng state security o ahensya ng federal security na pinapahintulutan ng estado na isakatuparan ng anti-hijacking. Pulis ng airport security, state police at military. May mga tuntunin at protocol ang kailangan sundin para sa kaligtasan. Ating himay-himayin ng isa-isa. Pagkapkap ng pasahero at ng kanilang bagahe. Pagsama sa pasahero patungong eroplano. Apron at perimeter security. Seguridad ng catering na bagay. Pagmamatsyag sa lugar ng pagbiyahe at paggamit ng mga electronic aids, pagmonitor ng paliparang gamit at closed-circuit TV at iba pa. Propesor, ngayon na natutunan na natin ang anti-hijacking, ano ang anti-sabotage? Ang anti-sabotage ay ang implementasyon ng mga hakbang sa pasilidad ng aviation tulad ng paglagay ng bomba sa eroplano o paliparan na sinisira ang radar o ang tambakan ng gasolina ng mga eroplano at iba pa. Ang hakbang ng anti-sabotage ay responsibilidad ng ahensya ng state security o mga otorisadong ahensya na kinikilala ng estado o ng paliparan. Ano-ano ang mga hakbang upang maisakatuparan ang mga ito upang ito hindi mangyari? Ating tingnan ang mga hakbang ng anti-sabotage. Pangangasiwa ng bagahe galing sa check-in counter hanggang sa mailagay ito sa eroplano. Anti-sabotage check ng eroplano na galing sa orihinal na pinanggalingan at pagbantay hanggang sa paglipat. Pagbantay ng eroplano sa transit station. Paghadlang ng daanan ng mga di-otorisadong tao sa pamamagitan ng pagsiyasat ng Airport Entry Permit o AEP o PAS. Pag-asikaso ng lahat ng personahe. Seguridad ng bagahe ng mga tripulante. Seguridad ng aircraft document bags. Seguridad ng mga catering na bagay.
seguridad ng gasolina, seguridad ng cargo, postal mail at company store. Di pagtanggap ng mga kakarating lamang na mga pasahero. Mga pasaherong sigurado sa laman ng kanilang mga bagahe. At ito na ang huling parte ng Module 1. Sa module na ito, ating natutunan: definisyon, pangangailangan at importansya ng seguridad ng aviation, tangka sa seguridad ng aviation, iba't ibang international at national na ahensya na nangangasiwa ng civil aviation security, at maikling pangkalahatang ideya ukol sa hakbang sa aviation security. Salamat!